Alright guys, ngayon kasama na natin sa iisang lugar ang ating wisher na si Sir Mark at ang isang nag-benefit sa proyekto na Research and Development ng DOST na si Ka Rene. Ka Rene, ano po kayang pwede nyo masabi or masuggest na mga tips kay Sir Mark dahil meron na ho siya pero gusto pa niya mag-expand, lumaki yung kanyang itikan na kagaya nung sa inyo? Yun nga po, kung papasok po sa ganitong hanap buhay, doon po tayo kukuha sa legit na supplier nung katulad ng Itik Pinas Kayumanggi at saka nga po yung tamang management. Basta po laging nakatutok lang tayo sa hanap buhay nito. At ang isa pa po, maging parehas tayo sa lahat ng bagay. Huwag po tayong manlamang sa kapwa. Yun po ang isang maganda. Lahat ng akin pong naging kasama sa pag-iitikan, hindi lang po kami isang beses na magsasama, pangmatagalan po kaming nagsasama. Dahil po sa mga binibigay na katulad ko po, magagandang payo at nakilala na po ako sa Itik Pinas, yun po ang lagi kong ibinibigay kahit sino man ang gustong pumasok sa ganitong industriya. Sir Mark, ano pong masasabi nyo na nandito kayo ngayon sa isang malaking, malawak na itikan? Na syempre sir, in your mind, gusto rin natin na ganito yung maging itikan nyo, sir. So, ano masasabi nyo, sir, sa experience na to? Ito isang inspirasyon, yung ganito kalawak na poultry ng itikan. Siguro kailangan lang din ng tiyaga, tutukan mabuti yung negosyo. Huwag iaasa dun sa mga kasama dito sa poultry. Hindi pwedeng iaasa lang basta. Habang nag-aalaga tayo ng itikan, patuloy tayo nag-aaral. Hanggang sa, siguro, katulad nito, kung saswertihin. Ganito rin ang abutin, di ba? Tama sir, yun ang gusto natin. And now sir, nagkaroon kayo ng opportunity of a glimpse of kung ano yung pwedeng maging posibilidad ng farm ninyo. Anong masasabi niyo sir na may mga projects na ganito ang Department of Science and Technology? Isang malaking tulong dun sa tulad kay Kuya Rene, yung suporta ng DOST sa ganyang project na para pa lumago ang hanap buhay sa itikan at makatulong din si Kuya Rene dun sa katulad kong nagsisimula. Which now sir, yun yung opportunity natin ngayon. Again, para po sa ating mga viewers, this is just an example of what DOST, mga projects ng DOST can do in bringing science literally to the people. In today's episode, we've seen the importance and the impact of research and development in solving issues of different sectors and industries. And one in particular is the Philippine duck industry, kung saan nagkaroon sila ng problema sa pagkakaroon ng madami at may kalidad na mga itlog ng itik. But through the help of the Department of Science and Technology and their research and development, they have come up with an exciting solution. Napatunayan sa kwento ni Sir Rene na sa tulong ng mga pananaliksik, magkakaroon tayo ng mga solusyon sa mga mabibigat ng problema kagaya na kinahaharap nila sa pag-iitik. At hindi lang yan, pwede na ngayong ituro pa ni Sir Rene ang mga natutunan niya na mga solusyon sa mga nangangarap pa kagaya ng ating wisher na si Sir Mark. This is the beauty of science and technology. This is DOST, bringing science to the people. Isang malaking tulong para sa mga breeders ng itik ang proyektong ito ng DOST na IP Kayumanggi. Hindi lang nito nasolusyonan ang problema sa kakaunting itlog ng mga itik. Naisalba pa nito ang kabuhayan ng marami nating kababayan. At ang pagtulong ni Ka Rene sa kapwa niya duck breeder na si Mark, patunay lamang na sa gitna ng problema, sila-sila rin ang maaasahan ng bawat isa. Kung may na-miss na episode, pwede nyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Samahan nyo uli kami sa susunod na episode ng Sciensikat at sabay-sabay nating alamin kung paano nakatulong ang siyensya para tuparin ang kahilingan ng ating mga kababayan. Ito ang Sciensikat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.